Magandang araw at welcome dito sa 1.5 Piso Tab. At ito yung mga kailanganin ninyo kapag magbubuo kayo ng 1.5 Piso Tab. Dito sa may download na button, nandito lahat yung mga files na kailanganin natin. Ito yung direct doon sa tablet natin na APK file. Ito naman ay para doon sa ating server, meaning doon po sa may-ari kung kanino po yung Piso Tab na yan. Ito namang server, ito yung application. Same lang to na application pero ito ay pang Windows application. Itong pang apat, itong Kiosk installer, ito yung gagamitin natin kapag mag-install tayo ng application using our computer to tablet. And then itong bin file dito, ito yung gagamitin natin para sa ating 1.5 Piso Tab na Vendo. So kailanganin natin lahat yan. Ito ay mayroong subscription dito. Pwede ninyo itong tingnan kung alin ang nababagay sa inyo dito. Okay guys, so tapos na nating ma-download yung mga files na kailanganin natin doon sa ating website. Proceed na tayo sa installation ng ating 1.5 Piso Tab. So, kailangan dito, naka-prepare na to dito. Kahit itong tatlo lang na to. Yung 1.5 Piso Tab server, 1.5 Piso Tab installer, at saka itong 1.5 na 4.5. Yun po ang pwede lang po natin gamitin dito sa ating 1.5 Piso Tab. So, ayan. Kailangan dito guys, sa may connected devices, ay meron katulad nito. Yung ganyan. Kapag nakalagay dito ay unauthorized, ganyan, kailangan nyo pong i-remove yung inyong Google account. For example, kapag hindi po bago yung inyong tablet na gagamitin. At saka, kung sakaling ayaw pa din, pagka insert nyo po ng USB cable, mayroon po doon USB option, something like that, then select nyo lang po yung yung transfer file instead of charging only. At kailangan ay naka-enable yung USB debugging. Para po ma-enable po ninyo yung USB debugging ng inyong tablet, punta po kayo rito sa may About Tablet, and then dito sa may Software Information. And then, dito sa may build number dito, ay tap nyo lang po ng mga ilang beses hanggang lumabas po itong Allow Development Settings. Click nyo lang po itong OK. And then, dito po sa may bandang baba, meron na kaagad dito Developer Options. And then, scroll down. Hanapin nyo po itong USB Debugging. Tsaka toggle to on nyo po yan. Click lang yung OK. So, ganun lang. Para po ma-install po yung ating 1.5 Piso Tab using 1.5 Piso Tab installer. Okay, proceed na tayo sa installation. Click lang natin to. One click lang po ito guys, yung installation dito. Click lang natin ganyan. Sandali lang po yan. Tapos na po kagad yan. So, ayan. Tapos na agad. So, ngayon dito, proceed tayo doon sa pag-flash ng modem ko. Ayan. Flash natin. Dito lang kagad tayo sa may system configuration. Scan natin. Hanapin natin si TP-Link. Ito yung TP-Link. Tsaka kung may password, ilagay nyo yung password ninyo. Ayan. Katapos, punta kaagad kayo rito sa may server mode.
piliin nyo tong Wi-Fi extended server. And then, dito, lagyan natin to ng kapag walang activity. 20 minutes yung ilalagay ko. Then, click lang natin kaagad yung save. Yan lang. Punta natin dito sa ating TP-Link. Ayan yung mga client natin. Refresh natin. Meron na tayong tatlo dito. Ito yung ESP. Nag-start ng ESP. Yan yung ating modem ko. Static natin itong dalawa na to dito sa ating TP-Link. Dito sa TP-Link, yung kanyang setting ay punta kayo rito sa may advanced and then network, then DHCP server. So yung mga kaparehas nito doon sa ibang router naman ay magkaiba din naman yung mga option doon. So hanapin nyo na lang. Dito sa akin, dito sa TP-Link na to, dito address reservation ang kanyang tawag. Click lang natin tong add na to and then view connected devices. Unahin natin si Galaxy Tab. Then click save and then add ulit tayo. Ito namang ating ESP. Save. So yung ESP natin ay 102. After yung setting natin na ginawa dun sa modem ko natin, punta tayo rito sa pinaka-setting ng ating Wi-Fi tab. Dito sa may settings, kiosk and device controls, dito natin i-specify. Ayan, nilagay ko na. Nilagay ko na dito yung 10 to para mapabilis tayo. 192.168.0.102. Yan. Click nyo na lang yung save settings pagkatapos nyan. And then dito, pwede na natin i-testing ito. So, reset natin yan ganyan. Then insert coin. Ayan. Good na yan. Waiting for coin na yan kapag meron ng coin. Pagkatapos natin i-set up yung tablet natin at working na, pwede na siyang mahulugan. I-add naman natin siya ngayon dito sa ating Wi-Fi piso tab server. Dito. Open lang natin yan dyan. Then dito sa clients namin, ayan, click lang natin yung add client. And then name ng tablet na yan. Pagpalagay natin kung maraming tablet, piso tab 01. Pagpalagay natin kung centralize yung mga tablet doon sa inyong shop. Tapos yung IP dito 192.168.0.101. Yun yung IP ng ating tablet ito. 101. So yun yung ilalagay natin. At tapos dito yung pin na inassign ninyo after installation. Yan sa akin ay ayan. Click lang natin yung pair and save. Ayan. Connected na po kaagad yan. Pwede nyo nang ma-manage yung tablet dito. Yan. Sa settings. And then makikita nyo dito yung IP address ng modem ko.